Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Dan. At magbabahagi lang po ako ng kwento tungkol sa personal na naging karanasan ko. Nangyari po ito, Sir Dan, noong nasa edad pa lang ako ng mga 13 anyos. At nakatira pa kami noon sa Bohol. Pareho pong pangalan yung ginamit ko sa pangalang ginagamit rin ninyo. Dahil pinaikli ko lang din po yung totoo ko ring pangalan. Malayo sa kabiasnan yung aming baryo. At dahil doon, kakaunti pa lang yung mga kabahayang nakatirik sa aming lugar. Sa bahagi nga kung saan nakatirik yung aming bahay, ay wala kaming ibang kalapit na bahay. Kung baga, yung pinakamalapit ng bahay sa amin ay halos mga 10 minuto pang paglalakad bago mo marating. Sa likod ng aming bahay noon ay meron kaming maliit na kubo. Ginawa ng aking ama yung kubong ito upang doon na nga ilagay yung aming mga kagamitan na hindi na namin ginagamit. Kung baga, nagsilbi na rin namin yung parang bodega. Malimit kong pinupuntahan yon upang tignan kung may mga nakapasok bang daga o kaya ay kung anumang hayop. Nililinisan ko rin yon kung minsan, para hindi nga mapamahayan ng mga insekto at kung ano pang mga hayop na pwedeng makasira sa aming mga kagamitan. Isang pagkakataon noon, nagpasya nga akong maglinis ulit doon. May katagalan na rin po kasi nung huli kong nilinisan yung kubo. At wala namang gaanong dumi. Kaya't kahit papano ay mabilis ko ring natapos yung aking ginagawa doon. Nilibot ko nga yung paligid ng kubo namin upang siguraduhin na maayos rin yung nasa labas. At nung nasa likurang bahagi na ako ng kubo, nang may mapansin ako na parang bakas ng dugo na naroroon. Hindi pa nga yun gaanong tuyo, kaya't sa tingin ko ay madaling araw lang nagkaroon ng ganoon doon. Nagtaka at nabahala ako kung kanino nga ba yun. Pero nang maiisip ko na baka may sugatang hayop yung nagpunta doon sa bahaging yon, nawala naman yung aking nararamdamang pagkabahala. Sinubukan ko na lamang na alisin yung dugo sa dingding ng kubo. At pati na rin yung nasa lupa. Tinabunan ko lang din yun ng lupa. At nang matapos na nga ako roon, ay agara naman akong umalis doon sa kubo. Hindi ko alam pero may kakaiba akong kutob noon sa dugong aking nakita. Hindi rin ako sigurado kung mula nga ba yun sa isang sugatang hayop. Kaya't pagkapasok ko ng bahay, sinubukan kong tanungin yung nanay ko. Nagtaka pa nga si nanay noon sa aking naging tanong. Napakibit balikat na lang din ito, gayong wala rin naman daw siyang napapansin o naririnig na merong nag-iingay sa aming kubo. Kahit noon pa. Napailing na lang din ako noon at napagpasya na lang na wag nang pagtuunan pa ng pansin yung tungkol doon. Sa isip ko noon ay baka nagkataon lamang. At hindi ko naman nakalain na nang magtungo ako sa kubo upang tignan doon, ay muli na naman akong may nakitang bahid ng dugo roon. Labis ang pagtataka ko kung bakit meron ulit at mas marami na yon kumpara doon sa unang pagkakita ko. Nagpalingalinga pa ako sa paligid noon upang alamin kung may ibang bahagi pa ba na may bahid rin ng dugo. Pero wala na rin akong nakita. Napakamot na lang ako ng ulo noon at nilinis ko pa rin ulit yung mga dugong naroroon. Nagtaka ko syempre kung ano nga bang nangyari, kaya't naisipan kong matyaga na lamang ng malaman ko. May kutob din kasi ako na may kakaiba ng nangyayari roon. Gayong pangalawang pagkakataon na nga na may nakita kong bakas ng dugo. Simula nga noon, halos kada 2 o 3 araw ay pinupuntahan ko nga yung likurang bahagi ng kubo. Nadadagdagan pa yung pagtataka ko. Gayong tuwing nagpupunta ako roon, ay may mga bahid nga ng dugo akong nakikita. Napaisip ako noon na baka sa bahaging yon pumupunta yung mga sugatang hayop dahil sa pangangaso. Ngunit napatanong rin ako kung bakit. At wala rin akong maisip na dahilan. Gayong marami naman silang parte na maaaring puntahan. Dahil nga sa mga pangyayaring yon, may kung anong nag-uudyok sa akin noon na alamin kung kanino nga ba o anong hayop yung nagdadala ng dugo roon
Naisip kong tuwing gabi matyagan nga yung paligid. Hindi ko na rin muna sinabi yon sa aking mga magulang. Nang mga sumunod nga na gabi noon, sinimulan ko na nga yung pagmamatsyag sa aming paligid. Nang maunang pagkakataon ay wala namang kakaiba, kaya't nauwi rin sa wala yung aking pagpupuyat. Halos ilang araw din noon na wala akong makitang bahid ng dugo, kaya't naisipan kong baka nagkataon lang talaga yon at wala naman talagang dapat na ikabahala. Dahil doon, tinigilan ko na rin noon yung aking pagmamatsyag at pinili ko na lamang na matulog ng maaga gayong wala rin naman akong napapala sa aking pagbabantay sa paligid. Pero isang gabi noon, hindi ako makatulog dahil panay yung pananakit ng aking tiyan. Meron yata akong nakain na hindi maganda. Kaya kahit gabi na ay pabalik-balik nga ako sa kubeta. Mabuti na lang at hindi ko na kailangang lumabas ng bahay namin gayong nasa kusina lang namin banda yung aming palikuran. Uso rin kasi noon yung nasa labas pa yung banyo. Pero mabuti na lang at hindi ganon yung amin. Saktong sumakit nga yung tiyan ko. Kaya't kinailangan kong pumunta ng banyo upang magbawas. Noong nasa banyo na ako ay pinanindigan ako noon ng aking balahibo. Dahil may naulinigan akong mahihinang pag-ungol. Nagtaka ko dahil parang mula yon sa bahagi ng aming bakuran. Pinakinggan ko pa ng maigi. At baka pinaglalaruan lang ako ng aking pandinig. Ilang sandali rin ako noong nasa ganong estado. At nakumpirma ko nga na meron talagang pag-ungol na nagmumula sa labas ng bahay. Dahil kinakabahan na nga ako noon, binilisan ko na lamang yung aking ginagawa at saka nga ako lumabas ng aming banyo. Saktong nakalabas na ako, ay natigil yung ingay na naririnig ko mula sa labas. Dahil may pagnanais rin akong alamin kung sino o ano nga ba yung may gawa nun, kumuha nga ako ng flashlight na maaari kong magamit. Plano ko ring lumabas ng mga sandaling yon upang alamin kung ano nga bang nangyayari. Habang kumukuha nga ako ng ilaw, nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak. Nangunot kaagad yung aking noo dahil doon. Napatanong rin ako sa aking sarili kung anong ibon ba yon at gaano kalaki. Gayong sa aking tansya ay parang pagaspas ng malaking pakpak yung aking naririnig. Hindi na nga ako nag-aksaya pa ng oras noon lalo na at kaagad ding nawala yung ingay na yon. Lumabas na nga ako agad noon at hindi pa man ako nakakalayo, bigla kong kinilabutan. Nanayo lahat ng balahibo ko sa katawan sa hindi ko malamang dahilan. Dahil doon, pinili ko na lamang na bumalik sa loob ng bahay dahil biglang bumigat yung aking pakiramdam. Dumiretso na rin ako sa aking kwarto at pinili ko na lamang na matulog na. Inaumagahan, naisipan kong pumunta sa may likod ng aming kubo. At ganoon na lang yung aking gulat nang may makita kong maraming bakas ng dugo roon. Kinilabutan ako noon nung naisip ko na baka may kinalaman yung kung anumang ibon sa dugong aking nakikita. Napaisip ako na baka yung nilalang pala na yun yung may sugat at sa kanya pala yung dugong nakita ko. Nakaramdam pa ako ng awa sa naturang hayop. Dahil kung tama nga yung hinala kong ito yung may gawa sa kubo namin. Malalim marahil yung sugat na kanyang tinamo sa kung ano mang may gawa sa kanya nun. Nilinisan ko pa rin yung dugo upang wala nang makakita. Hanggang sa mga panahong yun kasi ay hindi ko pa rin nasabi sa aking mga magulang na patuloy kong nakikita yung ganong bakas sa likuran ng kubo. Hanggang dumating nga yung pagkakataon at hindi ko inaasahan na may bagay akong madidiskubre na magbibigay sa akin ng kakaibang takot. Hindi ako mapakali ng gabing yon. Hindi ko rin alam pero pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyayari. Pinipilit kong makatulog, ngunit tila hindi nga ako tinadalaw ng antok. Panay pa yung tingin ko noon sa oras hanggang sa inabot na nga ako ng madaling araw. Gising na gising pa rin yung diwa ko noon, lalo na at may mga pagkakataong may naririnig akong kaluskos sa may labas ng bahay. Kaya't mas dumadagdag yon kung bakit hindi ko nga magawang makatulog. Mga bandang 12:00 na rin po yon nang may maulinigan akong ungol sa may labas ng bahay. Pinakinggan ko yon ng mabuti at napagtanto ko na sa may kubo ulit yon ang gagaling. Katulad din yon ng una kong narinig, kaya't kinutuban din ako ng hindi maganda
Walang ano-ano. Muli akong nakarinig ng pagaspas ng tila malapad na pakpak ng ibon. Napaisip ako noon kung ibon ba talaga yon o hindi. At dahil doon, naisipan kong bumangon sa aking higaan at sinubukan kong sumilip sa aking bintana. Dahil nasa tapat ng bintana ko yung kubo at hindi rin yun kalayuan, kita ko naman kung ano nga bang nangyayari ron. Yun nga lang po, gano'n na lang din yung aking pagtataka, gayong wala naman akong nakitang tao o kung anumang hayop na naroon. Sa pagkakataong yun din, ay natigil na nga yung ingay na aking naririnig. Pero kahit na ganoon, may kung anong nag-uudyok sa akin noon na lumabas at tignan yung likurang bahagi ng aming kubo. Kung saan ko nga nakikita na may mga bakas ng dugo. Hindi na nga ako nakapagpigil noon at kumuha ako ng ilaw. Dinala ko na rin yung itak ni tatay kahit na hindi ko naman alam kung saan ko nga yun gagamitin. May kutob rin talaga ako noon na kung may kakaibang mangyayari sa labas ng bahay, ay nais ko rin talagang alamin. Mabilis akong lumabas ng bahay namin noon at isinantabi na muna yung takot na aking nararamdaman. Mabilis man yung tibok ng puso ko dahil sa magkahalong takot at kaba, pero hindi nga ako nagpatinag. Dumiretso ako sa likuran ng aming kubo at habang papalapit ako, may naulinigan akong mahinang ungol na animoy nasasaktan. Ngunit may halong pagpipigil. Marahil ay natatakot na nga yung kung sino mang naroon na baka may makahuli sa kanya. Kaya't parang ganon yung tunog ng kanyang pag-ungol. Hindi man ako umatras noon at itinuloy ko pa rin yung paglapit. Nang tuluyan kong marating yung likuran ng aming kubo, hindi ko maiwasan yung mapasigaw. Dahil sa aking nakita, nanlaki pa noon yung aking mga mata habang nanginginig yung aking kamay at tuhod. Dahil saktong pag-ilaw ko sa bahaging yon, nakita ko yung isang babae na tila pinipilit na dinudugtong yung dalawang kalahati ng kanyang katawan. Duguan yung bahagi ng dibdib at may bahid rin ng dugo yung kanyang kamay at pati yung mukha. Napatras nga ako noon noong mapaangil ito sa akin habang nalilisik yung kanyang mga mata. Nanghihina yung naturang babae noon habang patuloy na nahihirapang pagdugdungin yung kanyang katawan. Sigaw naman ako ng sigaw. Aalis na sana ako roon para bumalik sa bahay namin at gisingin yung mga magulang ko. Pero nagawang hawakan ng naturang babae yung aking paa. Muli akong napasigaw habang humihingi ng tulong. Malakas yung pagkakahawak nito sa aking binti. Kaya't hindi nga ako makaalis lalo at nanginginig nga ako sa kaba. Dahil may hawak naman akong itak noon, naisipan kong tagain yung braso ng naturang babae. Napahiyaw ito noon at kitang-kita ko pa na nagalit ito at tila nais nga nito akong patayin. Mabuti na nga lang at nagawa kong mahila yung aking binti sa kanya. Kahit bago pa man niya magawa yung kanyang nais na gawin, ay bahagya na rin akong nakalayo dito. Ganon nga yung sitwasyon nang narinig ko na yung boses ng aking mga magulang. Nataranta naman yung babaeng nasa harapan ko at kahit nahihirapan ito, ay nagawa niyang maisagawa yung pag-ayos ng kanyang katawan. Paika-ika po ito pero mabilis pa rin yung kanyang pagtakbo. Nakalayo na nga yung naturang babae nang hindi ko man lang namalayan. At nang tuluyang makalapit sa kinaroroonan ko yung aking mga magulang, nagtanong agad sila kung ano nga bang nangyari. Pero hindi ako makasagot noon. Gayong grabe pa rin yung kaba at panginginig na aking nararamdaman. Narinig ko na lamang na napamura yung mga magulang ko noon nang makita nila yung mga bakas ng dugo sa lupa. Mabilis nila akong inakay noon papasok ng bahay. Inalo-alo ako ng ina ko gayong iyak rin ako ng iyak. Patuloy yung panginginig ng buong katawan ko kaya't pinapakalma nga ako nila. Nang naging maayos na nga yung aking lagay at kumalma na rin ako, ikwinento ko nga sa kanila yung mga nakita ko. Pati na rin yung mga nakikita kong bahid ng dugo doon sa may kubo. Noon din, napag-alaman ko sa aking ama at ina
Manamarahil ay manananggal daw yung aking nakita. Gayong base na rin sa sinabi ko sa kanila, ay nahati yung katawan nun at dinudugtong lamang nito. Dahil sa nasaksihan ko ng panahong yon, ilang linggo rin po akong hindi mapakali. Tuwing nakakarinig ako ng ingay sa paligid, ay nanginginig agad yung aking katawan. Mabuti na nga lang at hindi naman ako pinapabayaan ng aking mga magulang. Matagal-tagal rin po akong ganoon. Tuwing nakakarinig ako ng mga ingay ay mabilis po akong matakot noon na parang na-trauma nga ako sa aking mga nasaksihan. Gayunpaman, nagawa ko namang mamuhay ng normal. Kahit minsan ay naiisip ko pa rin yung mga nangyari. Ay hindi na rin ako takot. Lalo at matagal na ring panahon yung nakalipas mula nang mangyari ito. Dito ko na rin po siguro tatapusin yung kwento dahil hindi na rin naulit pa yung ganong pangyayari. Maraming salamat po sa pagkakataong ito.